Hello guys! Happy Sunday morning ulit. Ngayon na lang ulit ako nakapag-video. Pagigising ko lang. So, today, itatakil ko yung mga skincare routine natin sa morning and evening. At sisiguraduhin kong swak na swak sa budget. Sobrang mura lang na itong ginagamit kong skincare routine. Tsaka sana lahat makarelate. So, kakain muna ako ng breakfast. Tapos, magwawash ng face para pakita sa inyo kung ano yung products. Dalawa lang talaga yun eh. Sige. Keep on watching. Yan nga pala yung breakfast ko. Ham. Tapos bread. Uy, daw muna baon ko. Papasok na yung asawa ko. Vlog. Magbo-vlog muna ako. Huwag ka storbo. Umalis ka na nga. Tapos coffee. Coffee tayo guys. Hindi na yata kumuha ko nun eh. Diba? Kain. Guys, magwawash na ako ng face. Ito nyo naman, sobrang oily. Kakagising ko lang. Tapos na ako kumain ng breakfast. So, sobrang busog na ako. May gana na ako gumalaw-galaw. So, first, ipapakita ko lang sa inyo yung ginagamit ko. Marami na ako na-try na facial wash or soap. Yung iba talagang ino-order ko pa sinasadyang orderin online or kung may friend ako na nagbebenta pero hindi siya yung nakikita sa mga grocery store like yung SM. So, after nun, parang pag mauubos na, nagwo-worry ako kung paano na naman ako o-order, matatagalan na naman dumating. May mga ganong instances, 'di ba? Na mauubos na tapos paano ka na bukas, paano ka maghihilamos. So, nag-decide ako magtanong-tanong sa friends ko kung ano yung ginagamit nila na feeling ko effective sa oily skin. Siya nga pala I have an oily skin. Hindi naman siya sobrang oily pero siguro in between, combination to oily and dry skin. Pero para sa akin oily na siya. So, nagtanong-tanong ako sa friends ko kung ano yung ginagamit nila na pwedeng makita sa grocery store. Para hindi na hassle, 'di ba? So, nagtanong ako and sabi nung isang friend ko, nirecommend niya yung Dove. Hindi siya facial wash, pero ito siya. Nakita nyo ba? Yan. So, yun nga, sinubukan kong bumili, tas itry, why not? Sabi ko, wala nang masama. Tsaka Dove, very gentle siya sa skin natin, 'di ba? Kahit yung mga soap. So, sinubukan ko lang itry, wala namang mas mawawala. Yun, kahit body wash yung nakalagay. Tapos, trinay ko siya, tapos, maganda yung effect. Hindi ako nagka-pimple, kasi dati marami akong pimple dito. Tapos yung ginamit ko siya, dahil siguro nga, for sensitive skin yung pinipili ko. Yan, malabo, diba? Sensitive skin, tapos, Dove siya. Hindi ganun ka-harsh yung effect niya sa skin ko. So, kung gusto nyong try nyo. Kasi sa akin, sobrang sensitive yung skin ko. Gumagamit na ako dati. Kahit yung mga Cetaphil. Sobrang, niya na, diba? Sobrang mild, pero hindi nag-work sa skin ko. So, yun. Magwawash na muna ako ng face. Tapos, mamaya mag-toner tayo, tsaka mag-moisturizer. Yung nagamit ko lang sa face ko is tap water. Dali, ayusin ko lang to. Konti lang, mga ganito. Tapos, konti lang yung ginagamit ko, mga gantong kadami. Tapos, ganyan-ganyan lang siya. Spread ko lang. Nose. Dito. Sa malapad kong noo. LOL! Tapos, ganyan. Very, very light lang. No tagging of skin para healthy pa rin. Young looking skin. Take your time guys para talagang maalis yung mga dumi
Tsaka dito sa gilid ng nose, di ba? Minsan dyan sumisiksik talaga yung makeup. Yung kilay. Kasi syempre, nagme-makeup tayo, nag-eyebrow, ano. Pero makapal na talaga yung kilay ko, guys, ha. Kasi nahuli ko na yung sa under eye. Para sobrang hindi ganun kadiin yung pressure. Tapos yung eyes. Yan. Feeling ko naman clean na talaga. Yan. Eyes naman. Very, very light lang yung pressure. Again, no tagging of skin to avoid wrinkles. Okay na. Magpupunas muna ako ng face, guys. Hello, guys. So, yun na nga. Nawash ko na yung face ko gamit yung ating facial wash. Recommended facial wash kasi nag-work siya sa face ko. So, again, di ko alam kung mag-work sa iba, pero sinasuggest ko lang na itry nyo muna kasi very mild siya. So, yun. Tapos, again, napunasan ko na with a clean cloth. Yan, feeling ko ang fresh na ng face ko. Yan pa lang yung nilalagay ko. So, dahil nga sensitive yung skin natin, ayun nga, kasi nung high school ako, hindi ko alam kung dahil nasa adolescent period, ang dami ko talagang pimple besh. Sa dito, maliliit. Dito din. Kala ko nga hindi na siya mawawala. Siyempre, ang problema naman ng lahat ng teenager yun, di ba? Ayaw natin magkaroon ng pimple. So, siguro since college, ginagamit ko na tong mga products na to. So, ilang years ago na yun, siguro mga 9 years ago. Pero sila pa din. And sobrang, sobrang tested ko na siya. Kaya, naisipan ko gumawa ng video na to. Baka, makatulong din sa iba. So, mag-start tayo so, yun nga yung facial wash. Syempre, ina-advise ko lang na as much as possible, facial wash yung gamitin. Kasi kung soap, sobrang strong ng elements ng soap. So, much milder naman yung dihamak yung facial wash. Tapos, wag tayong mag-wash ng face too frequently. Kasi, especially kung kahit na oily skin ka, kung feeling mo sobrang oily na nung skin mo, mag-splash ka lang ng water lang. Tapos, kasi ang tendency is, kung palagi kang nagwawash ng face gamit kahit yung facial wash, is yung brain natin, mag-iisip siya na, ay, dry yung face niya. So, magpo-produce pa siya ng maraming oil. So, tapos, ang natutunan ko din is, parang sobrang hindi naman sobra, pero harmful pag naggagamit ka ng hot water. So, ang ginagamit ko is tap or cold water. Tapos, syempre, make sure na hindi lang yung meron ka lang certain parts ng face mo yung winawash mo. Kasi, diba, minsan ito, tendency, ito. So, dapat make sure na buong face natin, walang nale-left out na part para maiwasan na rin yung pagtubo doon ng mga pimples. Kailangan lahat talaga. Tapos, make sure na syempre, babanlawan nyo ng mabuti yung face. At isa pa, marami kasing nagkakamali na gumagamit sila lagi ng scrubs. So, scrubs are intended to use twice a week only. Kasi ang purpose ng scrub is to exfoliate your skin, diba? So, yun lang. Dati nagkamali din ako. Hindi ko siya nabasa na scrub pala siya. Syempre, syunga-syunga pa yung mga panahon na yun, mga kabataan days. So, inaraw-araw ko siya. Ano ba yung product na yun?
Hindi ko alam kung Celetec ba yun or ano. So, yun na nga. Inaraw-araw ko siya. Tapos napansin ko, yun nga, sobrang dry. Tapos ang daming maliliit na pimples. Kaya, twice a week lang yung paggagamit ng scrub. So, yun na nga, edi tapos na tayo mag-wash ng face. So, yung next step sa skincare routine natin is ako gumagamit talaga ako ng toner. I make sure na I use toner after washing my face. Kasi kung naglagay ka ng makeup, foundation, syempre ang tendency, kahit mag-wash ka ng face mo, is nandun pa rin makapit pa rin yung foundation. So, parang second step para sa akin para ma-remove yung mga residue is mag-use tayo ng toner. And itong toner na to, gumamit na ako ng mga ibang toner before like Pond's. Parang sobrang tapang talaga siya sa face ko. Nagkaka-pimple ako. Maski yung facial wash nila, nagkaka-pimple ako. So, ito, sinadjust lang din to ng auntie ko na ginagamit ng mga anak niya dati na napapansin ko naman na makikinis na yung face after that. So, again, 9 years ko nang ginagamit to. Hindi siya masyadong sikat, pero malay mo, mag-work din sa iba na may sensitiveness na skin katulad ko. So, ano siya, kung hindi niyo pa siya alam, RDL Baby Face. Ito siya. Mas gusto ko talaga tong papaya extract. Dito talaga ako hiyang. Hindi ko sure kung magkano, or siguro mga nasa 50 pesos lang yung price niya. Nabibili ko siya sa kahit saang department store, sa SM, sa Robinsons, or sa Mercury pag wala dun. Minsan kasi nagkakanda ubusan talaga. Ewan ko kung sobrang effective lang talaga siya sa iba, pero ubos talaga siya. So, minsan sa Mercury na ako napunta para lang gamitin siya. So, itatry natin siya ngayon. Igamit tayo ng bulak. Tapos, konti lang din yung ginagamit ko. Pangtanggal lang talaga siya ng excess na dumi. So, yan. Very gentle lang kailangan yung pagtanggal. Tsaka gusto ko talaga yung parang pa-upward para ma-avoid yung pagsasag ng face. Especially dito sa mga gilid ng ilong. Diyan nagsistay yung mga pawis, yung mga makeup. Diba? Yan. Tapos, hindi pa siya ganun ka-hapdi sa balat ko. Kaya yun yung isang nagustuhan ko ring factor dito sa RDL. Yan. Diba? Tingnan mo, wala siya masyadong dumi. Kasi syempre, nag-wash na ako kagabi ng face. Tapos ngayon ding umaga, wala ako masyadong nilagay na makeup. So, wala siyang masyadong dumi. Pero pag makikita mo talaga sobrang dami nito. Color brown pag may foundation. So, ayun na nga. Natapos na natin lagyan ng usog natin. Ito yung toner na ginagamit ko. So, feeling ko, ayun na. Ready na siya. Ang purpose niya is to remove any extra residue na naiwan after no facial wash natin. So, ang purpose din niya is to hydrate your skin, it refreshes your skin, and at the same time, it cleanses. So, mas gusto ko talaga may toner. After nun, next step sa ating skincare routine is yung paggamit ng moisturizer. So, ang moisturizer na i-recommend ko naman is, ito matagal ko na rin siyang gamit, yung Myra Hydrating Facial Moisturizer with vitamin E. Hydrates and smoothens for healthier and smoother skin. So, para sa akin, maganda siya kasi hindi siya katulad ng ibang moisturizer na ang lagkit-lagkit sa face. Na-recommend lang din to nung asawa ng kapatid ko. Shout out kay JM. So, kasi nga yung mga ginagamit kong moisturizer is yun nga, sobrang lagkit, ang tagal mag-set. Hindi siya na-absorb ng skin ko talaga. Tapos parang oily. So, ito talaga pag konting, pag after mo maglagay, pansinin mo parang after nun, na ulit, tuyo na siya agad. Tapos, parang skin mo na siya, part of the skin mo na siya ulit.
So, maglalagay tayo nito. So, nilalagay ko siya dito. Dito lang ako naglagay ng moisturizer bago ko siya i-apply sa face. So, mga ganyan. Tapos, kung kulang, magdadagdag-dagdag ka na lang, diba? So, maglagay tayo. Yan, konti-konti lang. Konti-konti lang siya nilalagay ko. Hindi talaga yung parang talagang sobrang, ano na siya, facial mask. So, everyone should use a moisturizer kahit gaano ka-oily yung skin natin. Kasi hydrated face reflects light and very youthful glow, diba? Parang ang bata natin pag medyo maano-ano yung skin natin. Hindi sobrang dry. Tapos, not using a moisturizer even if you have a very oily skin. Minsan siya pa yung nagkukos ng sobrang pagka-oil ng skin. Kasi nga, ito na mo-moisturize na. So, kung hindi tayo gagamit ng moisturizer, iisipin ng brain natin na sobrang dry yung skin natin. Tapos, magpo-produce pa siya ng sebum ba yan? Or oil na nilalabas ng skin natin. Ganyan-ganyan lang ako. Tapos, take time lang to apply moisturizer, huwag magmadali. Make sure na lahat ng areas ng skin natin nalalagyan. Tapos, hinuhuli ko na yung under eye area. Tapos, very, very soft lang paglalagay. Kasi, ina-avoid natin yung tagging sa area na to. Ito kasing madaling mag-wrinkle. So, ayaw natin magkaroon ng wrinkles kasi yun nga iniiwasan natin. Yung magmumukha na tayong matanda. Tapos kulang pa siya. So, sobrang tipid nito, guys. Minsan nga binibili ko yung sachet lang para talagang tipid. Alam nyo naman, pag mami ka na, kailangan tipid-tipid din. Yan. Yung nose, yung gilid ng nose, importante. Tapos under eye na tayo. Nilalagay ko siyang ganyan. Tapos ganyan. Tapos ito rin taas. Tapos yung neck din. Lalagyan ko rin siya. Yan. Tapos patutuyuin ko lang siya. Siguro mga after 5 to 10 minutes. Making sure na talagang nag-sink in. And by the way, ginagamit ko pala yung ring finger pag-apply para, kasi ito yung weaker finger natin. Tapos, very, very gentle lang yung force na ina-apply sa face. So, ayun na nga, guys. Yun lang yung, nakalimutan ko buksan. Sayang naman, may lights pa naman siya. Shout out to Ed Marie, ka-workmate ko. Thank you sa pagbibigay nito sa anak ko. Hiniram ko sa anak ko. So, yun lang yung skincare routine natin. Sana makatulong to sa iba. And, napaka-simple lang, tsaka mura lang. Again, murang-mura. Pwede to sa mga nag-aaral pa lang. Kasi ako nag-start ako college, wala talagang budget. Tapos hanggang ngayon, nagwo-work pa siya sa akin. So, sana makatulong sa inyo. Please keep on watching sa mga susunod kong mga videos na makakasigurado kayo na sobrang budget-friendly yung mga products. And please don't forget to subscribe, okay? Bye, guys!